At ang iba kahit sila ay mga born again, mga Pentecostal na grupo, marami po ay nakikipaglaro sa tinatawag na occult. Sino sa inyo rito yung patuloy na nagbabasa ng kanyang horoscope? Alam mo po, ang abutin mo dyan, horror. Tawag ko dyan ay horror scope. So scope ang horror dyan sa inyo. Mga kapatid, that is an occult practice. Ang pagbabasa ng mga horoscope. Nakalimutan mo, wala pong kinalaman ang location ng stars at saka ng moon at saka ng sun sa buhay mo. Huwag po kayong magpauto sapagkat marami ang nang-uuto. Alam nyo po, noon sa Amerika, hindi po pinapansin yung mga ganyang klaseng mga babasahin. Ngunit sa ngayon, alam mo po ba, kumikita ito, ilang milyon ang kinikita nito sa isang taon. Millions of dollars. Sapagkat grabe na po ang occult doon po sa Amerika. Talagang matindi na po ang kilos ng demonyo sa Amerika. So, marami po sa atin na lalo na po sa dati nating reliyon, hindi po tayo tinuruan doon. Kaya ano po ang nangyayari? Lahat tayo ay nagbabasa niyan halos ng horoscope na yan. Kaya alam na alam mo kung ano ang tatak mo. Kung ikaw ay Gemini, kung ikaw ay Libra, alam ko yan. Libra kasi ako eh. Jesus' name. Okay. So, lahat tayo ay ganyan tayo noon, di ba? Hindi ko lang alam kung ikaw ay nandyan pa rin. Ako, wala na ako dyan. Salamat naman sa Diyos. So, ito po ang gusto ng Panginoon. Ito kasi pong binasa natin bago lamang, ito po ay, it deals specifically and directly with the world of occult. Ano po ito? Babasahin ko, ha? Sabi rito'y, huwag manghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mananawas. Yung pananawas na hindi yung, alam nyo na, yung pang-alis ng power, hindi po yon. Delikado tayo doon. Gawin mo lang yan. Okay. Huwag gawin ang ginagawa ng mga mangkukulam. Kalagay ko wala namang mangkukulam dito sa atin. Gaganda nyo, sobra naman kayo kung magiging mangkukulam pa kayo. Okay, ng mga manggagaway, huwag gawin ang ginagawa ng mga manggagaway, ng mga espiritista, ng mga salamangkero. Ito po ang salamangkero dito po yung it deals with black magic. Okay, hindi po yung parang niloloko mo lang yung mga bata, yung sa kamay mong husay ng yung tricks ng kamay. Hindi po yon. Kundi yung it has something to do with something spiritual. So, at ang sabi dito, huwag din kayong makikipag-usap sa mga espiritu ng patay. Ang lahat ng yan po may kinalaman sa tinatawag na occult. Iyan po ang tinatawag na occult world. So, ang gusto ng Panginoon na iwasan po natin ang mga bagay na ito. Sabi rito, sinumang gumawa ng gayon ay kasusuklaman ni Yahweh. Ayaw po ito ng Panginoon. So itong world of occult, ito pala po siya ay forbidden world. Ito pala po ang mundo na kung saan ay gusto ng Panginoon na iwasan natin. Bakit po? Ito po ay masyadong dangerous. Masyado pong mapanganib. Hindi lang po natin alam, mga kapatid, kung ano ang panganib na nakapaloob pag ikaw po ay makipaglaro o ikaw po ay makisama, makiisa, or if you dabble with occultism. At gusto ng Panginoon na makita natin ito dahil dito po sa Deuteronomy chapter 18, masyado naman pong maliwanag. Sabi rito ay kasusuklaman ka ni Yahweh. This is the very reason ang sabi ng Panginoon that the people who live in that place were thrown out by God because they dabble with this. They did not just dabble with this,
but they practice it actually. Sila po ay talagang pinapractice nila yung bagay na ito na kung saan po ay kinamumuhian ng Diyos, kinasusuklaman po ng Diyos. At ngayon po ako natuwa nga na mayroon po tayong kasama na kung saan po ay dati, isa siya dito sa mga binanggit ko po at binasa ko rito. Siya po ay uma-attend dito sa atin at salamat naman sa Panginoon sapagkat dahil po sa liwanag ng salita ng Diyos, siya ngayon po ay isa ng tunay na Kristiyano, pinagsisihan niya na yung kanyang ginawa at wala na po siya sa ganitong klaseng mga practice. Palakpakan po natin ang Panginoon. So this is a forbidden world. At ito po ay katulad pala po ng panghuhula. Sino sa inyo dito ang mahilig manghula? Ha? Ang panghuhula po, tawag niyan sa English ay divination. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Walang taong nakakaalam sa future. Amen po ba? Pag sino man po dyan ang lumapit ka, tiningnan yung palad mo, paano kung wala kang palad? Di wala ka na, sawing palad ka. Wala kang palad Pero mga kapatid, alam nyo po ba, na ang mga tawag dito, yung mga nagbumabasa ng card o nagbabasa ng inyong kamay, marami niya sa may kapo, di ba? Mga kapatid, kay Kristo, hindi niya alam ang kinabukasan mo. Ang totoo po niyan ay nanghuhula lang siya. Kaya nga siya tinawag na, alam mo palang pangalan niya. Manghuhula, alam mo nang manghuhula Babayad ka pa dyan. Okay? At marami pong buhay ang sinira nitong mga manghuhula na ito. Sapagkat kung ano-ano ang mga sinasabi nila na hindi naman totoo. Wala po silang kakayanan dyan sapagkat only God is omniscient. Only God is all-knowing. Ang demonyo man po ay walang alam sa kinabukasan. Ang alam lang ng demonyo ay ang nakalipas at ang kasalukuyan. Pero wala siyang kapangyarihan pagtingin sa hinaharap sapagkat wala siyang kakayanan. That's why nga po, walang religious book na nangangahas na mag-prophesy o mag-predict ng future except for the Holy Bible. Amen? Kung ang demonyo ay may kakayanan lang na mag-predict ng future, alam niyo po mga kapatid, itong mga kulto na ito, yung mga paganong mga reliyon, ay matagal na yan na gumawa at na pinagmalaki na nila na ang aklat nila ay totoo, ay sapagkat mayroong mga prophecy at siguro ay sabihin pa nilang fulfilled ang ibang prophecy nila. Pero wala pong nangahas. Alam ng demonyo na pag nangahas siya, tumba siya talaga. Amen po ha? Sapagkat walang nakakaalam sa hinaharap. Ngunit basahin mo ang Biblia. Hundreds of prophecies are here. Napakaraming mga tawag dito, mga hula na naririto. And I want you to know na sa mga prophecies na naririto, lalo na sa mga fulfilled na prophecies, it was fulfilled to the letter. Hanggang sa tuldok at sa kudlit, ang lahat ng yan ay nangyari. Bakit? Sapagkat alam ng Diyos ang hinaharap. 2,000 years, 5,000 years, 10,000 years from now, kung gusto ng Diyos na pumunta doon, 10,000 years from now, makakarating sa doon sa future. At makikita niya exactly kung ano ang nangyayari sa future. Kaya nga po, maraming prophecy, ang banal na kasulatan, at up to its minute details, ay nagkaroon ng fulfillment. Kahit sa maliit na detalye, mayroong kaganapan. Bakit po may kaganapan? At walang takot ang Biblia mag-prophesy. Amen. Hindi po siya nag-uurong sulong at hindi niya sinabi, darating ang Misaya, palagay ko siya ay ipapako. Palagay ko siya ay pahihirapan. Aywan ko lang, pero sa paningin ko lang yan.
Sinabi ba ng Biblia yan? Hindi. Sinabi ng Biblia na palagay ko darating ang Misaya at sa paningin ko ay parang ipapako siya. Kundi sinabi ng Biblia, darating ang